Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord Jesus, for this evening, for having our lecturer, Dr. Ching. Thank you for the gift of faith and give us the grace of understanding, the grace of listening and love. This we ask in Jesus' name, amen. In the Father, Son, Holy Spirit, amen. Mayang gabi, good evening sa lahat. Magandang gabi. Lalo na ngayon sa mga nanonood sa Zoom at later sa pag-upload sa YouTube. Okay? So, hello, good evening Captain, Ayan, Sis Grace. Hello, good evening. Good evening. Good evening sa inyong lahat. So, ang topic natin for this evening ay hango sa sermon ni Saint Jean Vianney, 17th Sunday after Pentecost, sa kanyang sermon titled Charity. Okay. Ano ba ang unang pumapasok sa isipan nyo pag narinig nyo yung word na charity? Sa ating mga Pilipino, sweepstakes. Charity sweepstakes. Yun ang pumapasok. Pero ang ibig sabihin ng charity, mga kapatid, is love of God. Yun ang ibig sabihin ng love of God. Yun ang other term na kahulugan ng charity. Pag sinortcut mo ang love for God or love of God, ang ibig sabihin yan charity. Pag ginamit yan sa theology, pag ginamit yan sa religion or sa faith, pag nakarinig ka ng charity, ibig sabihin synonymous or magkasing hulugan ng pagmamahal natin sa Diyos. Okay? Tapos, nung tayo'y bininyagan, okay, sa catechism, natanggap natin ang tatlong theological virtue. Tatlong theological virtues. Anong ibig sabihin ng theological? Theo means God, no? So, yun ang kasama sa mga package deal na natanggap natin nung tayo'y bininyagan. Natanggap natin yung virtue, ibig sabihin yung magandang ugali, no? Yung ugali na kailangan natin. So, anong tatlo? Faith, hope, and charity. Yun. Catechism, basic catechism yan, no? Package deal yan sa sanctifying grace. Nung tayo bininyagan, okay, natanggal yung original sin. Pagmamayari na tayo ni Lord, no? We receive Jesus Christ as our Lord and Savior sa binyag. So may mga package deal na binigay si God sa atin. Binigyan na tayo, in-infuse niya tayo ng tatlong theological virtues, yung faith, hope, love. Okay. So, yung mga taong hindi pa nabinyagan, mga kapatid, meron silang natural faith, natural hope, at saka natural love. Okay? Pero, hindi yan nakakaligtas yung natural na faith, hope, and love. Kailangan magiging supernatural yan. Okay? So, nung tayo bininyagan, natanggap natin yung katangian na galing sa langit na kaya nating mahalin ang Diyos. Yung pagmamahal sa Diyos na katanggap-tanggap. Kaya nga, hindi tayo makakapasok sa kaharian kung hindi tayo born again by water and spirit. It means binyag. Okay? Kasi yung charity, yung love of God, ay galing sa langit, gift from heaven yan, no? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Okay? Okay. Now, ang sabi ni Jesus sa Bible, you shall love the Lord your God with all your heart. Sinortcut lang natin, may dugtong pa yan. With all your mind, with all your strength, with all your soul. So, meaning whole.
hindi pwedeng 50% of your heart or 30%. Not even 90%. 100% yung requirement ni God. Whole heart. Okay? Of course, hindi natin masasabi kaagad ngayon na meron tayong 100% kasi pag every day of our lives is a deeper conversion. Yun ang ating minimithi, no? Yan ang ating, we strive, no? Na ating maabot yan, yung 100%. May stages yan, hindi naman natin yan, no? Hindi naman natin instantly, kaagad, no? Pinagsisikapan nating maabot. Pero importante, dapat pinagsisikapan nating maabot yung whole heart. Kasi, kung namatay tayo na hindi siya 100%, no? Ang mangyayari niyan, ipopurify tayo sa purgatory. Yung mga self-love, attachment natin sa mga worldly possessions, sa mga attachment sa mga creatures na may mga konti pang attachment, ipopurify yan hanggang magiging whole heart. Kaya, ang nakakapasok sa langit, yun lang yung may 100% whole capacity na pag-love kay God. No? Yun ang purpose ng purgatory, ipopurify ang iyong heart. Kasi may nakaka-attach pa sa ibang mga creatures. No? Now, pero, may basic requirement para makapasok ka sa purgatory, sinabi natin, di ba? Dapat meron kang sanctifying grace. Ang sanctifying grace, para yung mustard seed na pinapalaki mo to become a great tree. So, didiligan mo yan ng sacraments, good works, penances, no? Yun. Now, meron tayong faith, hope, and love. Kailangan natin ng faith para maligtas. Na? Hindi tayo maliligtas kung wala tayong faith. Kasi we cannot love someone we do not believe. Di ba? Hindi naman tayo pwedeng magmahal sa taong hindi natin pinaniniwalaan. Kaya faith, we have to believe in Jesus Christ as our Lord and Savior. Di ba? Okay. Pero hindi siya sapat. Yung faith, hindi sapat lamang na makakapagligtas sa atin. Kagaya din ng hope. No? Ang hope, yung pag-asa na, di ba, naniniwala ka sa isang tao, dahil pinaniniwalaan mo siya, umaasa ka sa kanya na ang kanyang mga pinagsasabi ay matutupad. Di ba? So, we hope that naniniwala tayo na totoo si God, naniniwala tayo na mabait si God, naniniwala tayo sa mga kanyang promise. Kaya, nagtitiis tayo, nagsasakripisyo tayo, no? Dahil umaasa tayo na yung mga pangako niya ay matutupad. So, yun ang hope. Etong hope at faith, yung pananampalataya, yung paniniwala natin, kahit yung faith, di ba? Kahit hindi natin nakikita, umaasa tayo. Isang definition ng faith, faith is we believe in something that we do not even see. Okay. Alam niyo mga kapatid, pagdating natin sa langit, yung faith at saka hope, mawawala yan. Hindi na natin kailangan ng faith, hindi na natin kailangan ng hope sa langit. Kasi yung faith, yung paniniwala natin kahit hindi natin nakikita, nasa harapan na natin. So wala nang mystery. So, anong matitira sa langit? Love. Love of charity. So, yung faith, hope, and love, and the most important there is love because ang love, yun ang habang buhay, walang katapusan, eternity, tayong magmamahal sa Diyos. So, yung faith natin, magiging knowledge na. Yeah? Magiging knowledge na. Kasi nakikita mo na andun sa harap. Bakit ka pa aasa? Andyan na sa harap mo. Bakit ka pa maniniwala sa misteryo kung nasa harap mo? Okay? So, ang matitira sa langit, pag andun na tayo sa langit, is charity. Love of God. Okay.
So, it is a gift from heaven. Yeah? So, faith is a gift from heaven. Hope is a gift from heaven. So, kung yung mga taong hindi pa nabinyagan, merong seed. Galing yan sa Holy Spirit, no? Ang nag-uudyok na tayo'y pupunta sa totoong simbahan at makatanggap ng binyag. Okay? Pero, so, it is always God ang umuuna sa atin, ang tumatawag sa atin. Okay? So, lahat yan kailangan. Pero hindi sapat ang pananampalataya lamang at hope. Kailangan natin ng love of God. So, ano ang requirement ng love of God or charity? Charity urges us to love God because He is infinitely good. So, kailangan nating mahalin ang Diyos. Bakit? Hindi dahil, di ba si Lord nagpakamatay sa atin? Di ba? Di ba si Lord ginawa niya tayo? Si Lord nagsakripisyo. Si Lord nagbigay sa atin ng mga blessings, protection, mercy, love, lahat. Binigay niya sa atin lahat. So, lahat ng mga binanggit ko, mga kapatid, kahit wala pa yon, kahit hindi pa siya nagpakamatay sa krus, kahit hindi pa niya tayo binigyan ng buhay, lahat sa ngalan na pagka-Diyos pa lang niya, siya pa lang, ha? He is worthy of love already. Kahit wala pa siyang ginawa, sa kanyang pagkasya, He is already infinitely good. Okay? He deserves to be loved already. Hindi natin lubos maunawaan yan ngayon dahil buhay pa tayo. Pag andun na tayo sa kabilang buhay, maiintindihan natin na siya ay ubod tanging kamahal-mahal, kaaya-aya, na nararapat mahalin. Okay? So, pag tinanong daw natin si Saint Jean Vianney, paano natin malalaman kung meron tayo nito? No? Itong pure love of God. Yung hindi yung, iba yung iba yung nagmamahal ka sa Diyos dahil natatakot ka maimpyerno. So, yung ganyan, hindi pa yan perfect love of God. Hindi pa yan pure love of God. Yung takot ka lang sa impyerno, takot ka lang ng parusa. No? Ang ibig sabihin na charity, na pure love of God is minamahal mo siya dahil sa kanyang perfections. Dahil sa kanyang pagkasya. No? So, ngayon, medyo mahirapan pa kayo intindihan, pero dahan-dahan as we go along, dahan-dahan nating maintindihan. Now, let us therefore see, my dear friends, whether we have this beautiful virtue. So, in this lecture, tanungin natin ang ating sarili. Meron ba ako nito? So, yan ang reflection natin mamaya pagkatapos nito. When we sit down in prayer to have our examination of conscience, tanungin natin ating sarili. Meron ba ako nito? Or, I'm sure meron tayo niyan dahil sa binyag, di ba? Pero, na-develop na ba natin? Dinidevelop ba natin? O hinihingi ba natin? Buhay ba itong charity na ito? By the way, mga kapatid, if we commit mortal sin, kahit isang mortal sin, yung charity nawawala sa atin. Okay? Lumilisan sa ating kaluluwa. We do not have charity. Kasi mortal sin means pinili natin ang diablo kumpara kay Kristo. No? Pinili natin ang mga kasiyahan ng ating sarili kumpara kay Kristo. Okay? So, tanungin natin ang sarili, meron ba tayo nito? Okay? So, kung sa tingin natin wala tayo nito, gawin natin ang lahat sa ubos nating makakaya, sa buong lakas natin, na mabalik natin ito. Sa tingin natin kung meron tayong mortal sin,
Mag-confess tayo, mag-repent, at kung wala tayong pagmamahal, kung ibig sabihin yung ating relasyon sa Diyos, puro lang, hindi ko to gagawin dahil kasalanan, para hanggang doon lang, kasi baka paparusahan ako, baka may impyerno ako, hanggang doon lang, kulang pa yan mga kapatid, hindi yan sapat. No? Kailangan magmamahal ka talaga sa Diyos dahil siya ay karapat-dapat na mahalin. Okay? Now, so ano tong charity? Ang charity, gift of God from heaven, that minamahal natin ang Diyos, mamahalin natin ang Diyos with all our heart, may dugtong pa yan. And we love our neighbor as ourselves for the love of God. Okay? So, mahal natin ang Diyos higit sa lahat, sa buong puso natin, at ating minamahal ang ating kapwa, kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Okay? Now, ilinawin ko lang mga kapatid, no? Hindi sapat na nagmamahalang tayo sa kapwa natin at wala tayong pakialam sa Diyos. Tingnan nyo yung definition. Yung pagmamahal natin sa kapwa, kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, dahil sa ating pagmamahal sa Diyos. So may iba kasi may nagtuturo na yung kahit atheist, kahit hindi naniniwala sa Diyos ay maliligtas. Kasi nagmamahal sila sa kanilang kapwa. Kasi ang kino-quote nila sa Bible ay yung hindi mo nga minamahal ang iyong kapwa na nakikita mo, paano mo mahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? So, minimisinterpret nila yon at sabi nila, sapat na ikaw ay nagmamahal sa kapwa kasi automatic na minamahal mo ang Diyos kung minamahal mo ang iyong kapwa. Mali yun. Okay? Take note, mali yun. Hindi ka maliligtas kung hanggang kapwa ka lang nagmamahal at hindi mo minamahal. Ang pagmamahal natin sa kapwa dahil sa ating pagmamahal sa Diyos. Yun, ha? Kasi pag nagkamali ka sa logic, patay ka. Now, pag sinabing we love God above all things, anong ibig sabihin nun? Ano bang ibig sabihin ng we love God above all things? Ang ibig sabihin, mga kapatid, pipiliin natin si God kumpara sa lahat ng mga created things. Pipiliin natin siya more than our boyfriend, more than our money, more than our career, our sport, our lahat-lahat. No? Pipiliin natin siya. So, ibig sabihin, mas pipiliin nating mawalan tayo ng pera, mawalan tayo ng negosyo, mawalan tayo ng kaibigan, anak, asawa, kaligayahan, no? Kung ano pa man dyan, no? Mas pipiliin pa natin na mawalan tayo nito kumpara sa gagawa tayo ng kasalanan. Gagawa tayo ng mortal sin. Yun ang ibig sabihin. This is the words of Saint Jean Vianney. It means we'd rather lose fortune, good name, parents, friends, children, husband or wife, even our own life. Pagpipiliin ka na parang gumawa ka ng mortal sin. Kahit ang buhay pa natin. Okay? Kahit buhay pa natin, mas pipiliin nating mawala ito kumpara sa gumawa tayo ng makakahiwalay sa atin sa pagmamahal sa Diyos. Walang makakapaghiwalay sa atin. Isa lang. Mortal sin. Okay? So, ang sabi ni Saint Augustine, para mamahal natin si God perfectly, no? Dapat handa tayong mahalin siya kahit wala pang langit o kahit walang impyerno. So, pag hindi pa masyado perfect ang love natin, medyo immature pa, di ba?
Stages yan eh. Tumutubo, nagiging mature. Dati immature yung love natin. No? Yung love natin hanggang nagbabantay tayo ng mortal sin, venial sin, mga ganun. Pero habang nagmamature ang love natin, yung mga love ng saints, hindi na sila nakatingin kung dahil sa reward sa langit or natatakot sa impyerno. Yung pag naging mature ito at naging perfect, minamahal mo ang Diyos dahil siya ay karapat dapat mahalin. Dahil because yung pagmamahalan yung dalawa, di ba yung mahirap i-explain ko na lang na example kagaya ng kahit minsan wala kang pag-asa sa isang babae, hindi mo pa sure kung sasagutin ka o hindi, kahit 7 bundok pang aakyatin mo dahil love na love ng babae, gusto mo siya makita, di ba? Parang pagsisilbihan mo, yun ang feeling, di ba? Pero more than that, no? More than that. So, charity means to love Him, to love God, with the whole capacity. Yung full capacity yung puso mo, punong-puno. Okay? Tapos, yung capacity ng love mo, depende yan kung ano kalaki ang puso mo. So, kung napuno na yan, pwede pa yung ma-expand. Ini-expand ni God. So, walang limit. Okay? Walang limit ang pagmamahal sa Diyos. No? So, bakit natin mamahalin si Lord? Again, because He is worthy of being loved. So, huwag kang magduda na kung ano si God. It is by faith that we know na sa kanyang sarili mismo, siya ay most lovable, most beautiful of all that in the universe beyond our imagination. No? Most gentle, humble, meek, powerful, thoughtful, generous, benevolent, no? Tender-hearted, gentle, slow to anger, long-suffering, lahat. Yeah? So, pag minahal mo ang Diyos, gaya ng pagmamahal ng mga saints, kahit kamatayan pa, persecution, or pag-iimbot ng mga tao sa iyo, walang makakapaghiwalay sa iyo from the love of God. Okay? Now, very important slide. Tandaan niyo to. Ginawa tayo ni Lord para sa Kanya. No? So, kung sa computer pa mga kapatid, kung programmer pa si God, pinrogram niya tayo, ginawa niya yung wirings natin, yung program natin sa computer, na siya lang makapagbigay ng kasiyahan. Na siya lang talaga. Wala nang iba. Kaya dapat maintindihan ito mga kapatid. Think about this. Dinisenyo niya tayo na ang makakapagbigay lang ng kaligayahan ng puso natin, ang makakapagbigay ng tawag dito, makakapawi ng uhaw lahat ng hinahanap natin ng vacuum, makapuno ng vacuum sa place sa ating heart. Si God lang, siya lang talaga. Okay, kaya pag hinanap natin ang kaligayahan natin sa ibang bagay like jowa, like pera, sport, career, kasikatan, kung ano pa dyan, pag hinanap natin sa ibang bagay, wala talaga. Di ba? Sabihin mo, i-fulfill ko yung dream ko. Pag na-fulfill mo na yung dream, kaya nakita ko yung sabi ni Jim Carrey, I hope lahat ng tao, ma-fulfill nila ang dreams nila. Para malaman nila na hindi ito ang sagot. Hindi ito ang sagot. You fulfill your dreams, lahat ng dreams mo sa buhay na fulfill mo, hindi yan. Bakit? Dinisenyo tayo na God na siya lang yung yung para bang kita kayong isang buto, baliin mo yung buto, tapos yung piece ng puzzle,
siya lang talaga ang makafit ng puzzle. So pag hinanap mo sa ibang bagay, hindi ka talaga magiging happy. Parating may kulang. Kahit naabot mo na yung gusto mo, na may bahay ka na, natanggap mo na yung mga medal sa mga kung anong mga paligsahan, kung anong honor, may kulang pa rin. Okay? Will be very unhappy. So, kung gusto mong makumbinse, sabi ni Saint John Vianney, kung anong buhay ng mga taong hindi nagmamahal sa Diyos, tingnan mo lang kung ano kamiserable ang buhay ng mga taong ito. Mga taong walang pakialam sa Diyos at hindi nagsisikap na mahalin ng Diyos. Okay? Some curse themselves. No? Sinusumpa nila ang kanilang sarili. Ang iba, pinapatay nila ang sarili nila. Diba? Kita ko yung isang 15 years old dito sa amin. Nagpatiwakal. No? Dahil yung kanyang girlfriend, nafe-feel niya na hindi na siya mahal at may mahal ng iba. Hindi pa naman siya binrape, pero very cold na sa kanya, na nalalamig na. So, dahil doon, example lang ito ng mga tao na nakalimutan nila kung ano saan ang kaligayahan. Nilagay nila ang kaligayahan sa isang nilalang. No? Hindi ka talaga, yung tao, unstable mind yan. Pwede kang mahalin ngayon, pwedeng after 5 years, hindi ka na mahal, or mag-iibang ugali. Kaya, huwag mong sayangin ang buhay mo sa mga bagay na hindi naman everlasting eternity. Okay? So, sa mga taong sakim, avaricious, mga, kung sa Bisaya pa, hakog, never satisfied. No? Yung mga lasinggero, makikita ka bang lasinggero na happy? Happy lang yan tignan, pero sa loob-loob niyan, napaka-miserable. Yung mga proud na tao, no? Hindi siya mapakali. Kasi natatakot siya na anytime, baka mawala yung kanyang wealth o kanyang posisyon, hindi na siya ganun kasikat o mawawala. No? Yung mga tao mahilig mahigante, no? Nakikimkim ng galit, hindi makatulog day or night because naghihintay ng opportunity to revenge. Yung mga taong mahilig sa laman, unchaste, no? Never masatisfy. Kahit matikman pa nila kung sino pa yung pinakamagandang babae sa lahat ng lupa, lalaki, hindi maiibsan. No? May nakausap akong isang dating homosexual na nagbalik loob. Siya ay serving the Lord na. Sharing niya, patagal na patagal, lalong hindi mapapawi ang inyong uhaw. Minsan uwi na siya sa bahay, alas 3 ng umaga, andun na siya sa gate. Alam niyo bang, mag-U-turn pa siya kasi mag-i-escort siya kasi nabibitin pa siya. Ha? Now, trust me, believe me, brothers and sisters. No? Walang lasting na kaligayahan away from God. Always luha. Tingin mo, dito ako masaya. No? Mapapakamartir ako dito sa lalaki ito. Iniiwan na ako. Ganun lang. No? Sige lang. Dito ako masaya. Dito ako masaya. No? Don't judge me. Dito ako masaya. Mga ganun-ganun. Trust me, mga kapatid. Luha lang talaga ang dulot niyan. Luha at luha na walang hanggan sa kabilang buhay. Ha? Hindi lang sa kabilang buhay magsisimula ang miserable mo, ngayon pa lang nagsisimula na. Okay? Now, so bakit hindi tayo magiging happy? No? Bakit hindi tayo magiging happy away from God? Because hindi tayo ginawa para sa mga bagay na yun. Hindi tayo ginawa para sa mga bagay na yun. Ginawa tayo for God. Okay? So, napakabulag natin. Pilit na tayong yumayakap sa mga bagay na
yung mga bagay na yun hindi naman magbibigay sa atin ng kaligayahan. Napakabulag natin. Pero yung mga santo, yung mga saints, they are very wise. Kasi yung mga bagay na niyayakap natin, pilit nilang nilalayuan. Para sa kanila, napakawalang bili, walang silbi yung mga bagay na yun. No? Sa mga tao totoo nagmamahal sa Diyos, lahat ng bagay dito sa mundo ng mga material, no, ay walang kabuluhan. So, if you read, no, di ba? Kaya marami ng mga tanyag, mga hari, mga mayayaman na iniwan nila ang buhay nila para sumunod kay Kristo dahil natagpuan nila ang totoong kaligayahan. Ang dami nang pumunta sa disyerto, sila mga mayayaman, si Francis of Assisi, mayayaman, si Aloysius Gonzaga. Ang dami ng mga tanyag na iniwan nila ang karangyaan, pumunta sa disyerto o hindi man sa disyerto, basta tiniwan. At maraming tao na handa humarap ng kamatayan. No? Dahil natagpuan nila ang totoong kaligayahan. Yun ang tinatawag na the treasure buried in the soil. Yeah? So, ibig sabihin, kahit naintindihan nila na kahit mawala pa lahat ng kayamanan nila, ipagpalit pa nila lahat ito, hindi kayang tumbasan ng kanilang iniwan ang matatanggap nilang kayamanan na naghihintay kay Kristo sa kabilang buhay. Okay? So, napaka maligaya ng mga tao, yung mga taong marunong mag-detach from these things of this world. So, yung pag ang puso mo ay hindi nakaangkla, hindi nakayakap sa mga bagay in this world, how happy you are. Okay? In order to be united with God alone. Now, ang tanong ngayon, ilan ba sa atin mga kapatid, ang hanggang ngayon, umabot na sa edad natin, hindi pa natin nahihiling sa Diyos to have this charity, to have this kind of charity. So, lesson natin ngayon mga kapatid, hilingin pala natin kay Lord, Lord, give me the grace to love you. To love you with all my heart. Kaya kasama yan sa prayer ko everyday. Lord, give me the grace to love you with all of my heart, mind, and strength. And to love my neighbor as myself for the love of you. Kasi, di ba, tagal na natin gusto mo, Lord, bakit hindi ko pa masyadong mahal si Lord? Yung love ko kay Lord, mababa pa, hindi kagaya ng mga saints, yung medyo mababaw pa. Bakit? Hindi mo kasi hinihiling. Hinihingi yan, galing sa langit yan. So, hindi mo kayang mahalin si Lord with your full capacity pag hindi mo hinihingi. Hingin natin. Okay? Magsimula tayong hingin because it is a gift from heaven. It is a grace. Okay? Kaya kung hindi mo hinihiling, huwag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon worldly ka pa rin. Yung puso mo, no? Kahit ako guilty, I'm not saying mga kapatid, hindi ko sinasabi na na-reach ko na. No? Guilty pa rin ako. Nagpipray ako, nag-attend ako ng misa, nagpipray ako, minsan ako pupunta sa mga material things. Guilty. Lord, sorry, no? So, it is a struggle until we die. It is a struggle. No? Fight till the end yan. Na it is a stage. We grow, we grow, we grow. I hope we grow and not no? So, walang taong makakasabi na na-reach ko ng perfection. Kahit sa St. Paul, hindi niya sinasabi na na-reach niya ng perfection. So, there's non-stop growth. No? So, huwag kang magtaka na hindi mo na mamahal ang Diyos ang karapat-dapat kung hindi mo hinihingi. Okay, now, let's go to the neighbor. Okay? So, ano ibig sabihin ng we love our neighbor as ourselves? Sino yung neighbor? No?
So uulitin ko, dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, kailangan nating mahalin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ibig sabihin, kung ano yung nais mo mangyari sa buhay mo, dapat nanaisin mo mangyari sa kapwa mo. Gusto mong tratuhin ng mabuti, gusto mong tao mag-smile sa'yo, gusto mong tao mag-thank you sa'yo, gusto mong tao magpapahiram sa'yo, gusto mong mga tao tutulungan ka, gusto mong mga tao magtratuhin ka ng maayos, ganun din ang ipadarama mo sa kapwa mo. Gusto mo makain ng 3 times a day, gusto mong maging matiwasay, mapayapa ang buhay mo na walang takot, ganun din ang inananaisin mo sa kapwa mo. Yun ang ibig sabihin na, kasi kung hindi ganyan ang pagnanais mo sa kapwa mo, ang sabi dito, ang sabi ni Saint Jean Benet, without which there is no heaven. No? So hindi ka maliligtas pag hindi mo minahal ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kung hindi mo ninanais ang mga bagay na gusto mo sa iyong sarili, sa kapwa mo, anong sabi? There is no heaven for you. Warning, mga kapatid. Okay? Kasi minsan, nafo-focus lang tayo, love God, nakakalimutan natin yung love of neighbor. Pero hindi natin malalove si God with full capacity pag hindi natin minahal ang ating kapwa. Okay? Again, hindi natin malove si God with full capacity perfectly if we do not love our neighbor. Okay. Sino yung neighbor? Ito mga kapatid, matindi. Okay? Guilty ako dito. Sobrang guilty. Sino daw yung kapwa natin? Lahat. Kahit daw yung mga taong who have wronged us. Yung nagkakasala sa atin. Yung those who have injured our good name. Sinira yung pangalan natin. Di ba? Yung mga marites, yung mga libakera, no? Yung mga nag-imbento ng kwento sa atin, sinira yung pangalan natin. Kasama yun sa mamahalin natin. Naku, ang sakit. Ang hirap. Ha? Kasi mas madali, I love God, I love you, Lord. Pero dito talaga matitest ang ating pagmamahal sa Diyos kung willing tayong gawin ito. Yung mga taong gumawa ng atraso sa atin. Kahit na yung mga taong nagtangkang patayin tayo. Even those who sought to take our life. Grabe. Huh? We ought to love them as we love ourselves. We should. So, yung mga taong nagtangka sa atin, dapat pa rin nating naisin kung ihahangarin yung mga bagay na gusto natin sa sarili natin sa kanila. Ha? Guilty. Guilty rin ako dyan. Now, hindi lang siya pinagbabawal sa atin, no? Na maghahangad tayo ng may masamang mangyari sa kanila, pinagbabawal yan. Sa mga taong to, yung mga sumira sa pangalan natin, nagtangka sa buhay natin, pinagbabawal sa atin na mag-isip tayo ng masama sa kanila. Hindi lang yon, kung tayo daw ay hihilingin nila na sila itulungan, dapat tulungan natin sila. Kung kaya natin, when we are able to do so. Kaya mga kapatid, di ba? Hindi madaling pumasok sa kaharian. Kaya sabi ni Jesus, those who want to follow me must deny themselves, take up their cross, and follow me. Kahit nga sa pagmamahal sa mga taong forgive me the term, mga buwisit, mga buwisit sa buhay, mamahalin to mga buwisit na to, di ba? Ang hirap-hirap, di ba? Cross yan, mga kapatid. Take up your cross. Love them. Huh? Kaya hindi madali.
Now, eto pa, matindi. No? Kailangan tayong maging masaya kahit sa loob-loob natin kung ang ating mga kaaway, yung mga nag-aaway sa atin ay naging successful. Di ba? Medyo, ay naku, naging successful to. Paano kaya ito? Ano? Di ba, natural sa atin yan na matutuwa tayo pag napalpak siya, di ba? Pero hindi pala, bawal. Bawal mga kapatid, bawal. We have to rejoice when our enemies are successful. And maging malungkot tayo kung sila ay naging may ano sa buhay. Naging may mga pagsuliranin, mga ganon. Yeah? So nakita nyo na kung ano na hindi madali ang pagiging totoong Kristiyano. Okay? Now, at depensahan pa natin sila kung may magsasalita ng masama sa kanila. Ano bang ginagawa natin? Oh, ganon ba siya? Oh, sige. Oh nga di ba? Oh, ganon naman talaga siya, di ba? Parang nag-enjoy pa tayo, di ba? Pero hindi dapat. At not avoid their society. Na ibig sabihin nun, huwag natin silang iwasan. Yung iba, ay, di ba? Pag andyan siya, nakalagad, liliko tayo, gano'n. Andyan siya nakaupo, ay, ayoko dyan. Guilty na naman. Now, sabi ni Saint Jean Vianney, my dear friends, this is how God wills that we should love our neighbor. Ito yung kalooban niya kung paano natin mahalin ang ating kapwa. Yung pinagsasabi niya kanina, yun, dapat. Kung hindi tayo naniniwala dito, ang sabi niya, kung hindi tayo naniniwala sa sinabi niya kanina, meaning, hindi natin minamahal ang ating kapwa. We admit that we neither love our neighbor, and we do not love God, and we are bad Christians, and we shall be lost. And we shall be lost. Meaning, we cannot enter the kingdom. Now, you will ask me how we may know. Paano natin malalaman kung meron tayong virtue na ganito? Kung meron tayong ganito. Kasi kung wala tayong ganito, wala tayong charity na ganito, ibig sabihin, ang ating faith, kahit ano pa kalakas ang faith mo, no? Kahit ano pa kalakas ang faith mo sa Catholic Church, God, your religion is pretend. It's just a pretension. Hindi ka totoong Kristiyano. So, paano natin malalaman? Ito yung mga signs. Kinuha to ni Saint Jean Vianney kay Saint Paul. A person, no, who has brotherly love is not proud. No? At hindi siya interesadong makikipagpaligsahan sa iba. Na gusto niya maging boss. Hindi ko sinasabi na bawal ang maging boss sa trabaho. No. Yung sa puso mo na gusto mong ikaw magdominar sa iba. Yeah? You do not care to rule others. At wala kang pakialam sa mga ginagawa ng iba. Ang ibig sabihin, hindi yun ang main concern mo kung ano yung mga pinanggagawa ng isang tao. You do not care to speak of what others do. No? Yep. Pag wala kang love, parati kang puna ng pinanggagawa ng iba. Next. At hindi ka concerned masyado kung ano yung motive sa heart niya. Does not inquire into the motive of other person's actions. Example mga kapatid, pag may totoong love ka, hindi ka mahilig mag-rash judgment. Like for example, sa grupo nyo, okay, sa office mate nyo, nagdala siya ng cake sa office. Sabihin mo, nagdala siya ng cake. Siguro magpapasip-sip yan. Di ba? Nag-offer siya magwalis. Ay, nako.
tamad-tamad naman yan sa bahay, tapos nagpapasipsip. Yan ang ibig sabihin ng you do not inquire into other motives, people's motives. Rash judgment yan. Hindi mo titingnan kung anong motibo niya. Okay? Rash judgment. And then, hindi mo isipin na mas better ka sa iba. Never thinks that he behaves better than they. And you do not exalt yourself to your neighbor. Na ikaw mas magaling. So, ang totoong naglalove sa neighbor at kay God, humble. Okay? And, on the contrary, no? Ang taong nagmamahal ay parati niyang iniisip yung iba mas magaling sa kanya. He thinks that everyone else is better than he. No? At hindi siya na-depress, hindi siya nalulumbay, hindi siya masyadong na cast down or na-depress kung mababa ang tingin ng ibang tao sa kanya. Okay? Actually, he thinks that he deserves to be more disesteemed. Ito yung ginagawa ng mga saints. Saint John Vianney, sinabihan siya ng hindi maganda. Inisip ni Saint John Vianney, I deserve that. No? Actually, mas worse pa ako kumpara sa sinabi niya. Sa isip-isip mo, si ano yan, maramot yan, hindi maganda ugali niyan. Tapos, shadow kang depressed. Actually, hindi dapat. Dapat isipin mo na hindi pa yan ang totoo mong ugali. Mas masahol ka pa dyan. Okay? Now, as much as possible, hindi naman talaga maiiwasan mga kapatid, makaka-hurt ka talaga ng feelings kung sasabihin mong totoo. Truth will create division, sabi sa Bible, di ba? Pero as much as possible, kung pwede, kung maiiwasan, avoid hurting the feelings of others. No? Kung sa pagsabi mo ng totoo, pwede mong sabihin na hindi nakakasakit, gawin mo. Hindi ibig sabihin na dahil tama o totoo ang sinabi mo, sabihin mo ng marahas. As much as possible, do not hurt the feeling of others. No? At yung charity, pilit niyang tatabunan ang mga pagkakamali ng iba instead of expose it. Pagsasabi mo, kung pwede pa lang, tatabunan mo. Okay? At ang taong nagmamahal sa Diyos at sa kapwa, tinatanggap niya ang lahat na dumadating sa buhay niya na galing sa Diyos. Trahedya man o mabuti. No? At tinatanggap niya lahat ito, adversity, problems, na bilang ito ay nagre-remind sa kanya na siya ay makasalanan at pinapa-remind siya na ang buhay niya ay hindi walang hanggan dito sa mundo. May hangganan. Example, pag dumating yung sakit sa'yo, may mga arthritis ka na. Kaya for example, niraramdaman ako. Inisip ko, hindi pala ako forever dito. Itong mga sakit-sakit na ito, kalabit ito ni Lord, tinatawag na ako na hindi ka forever. Okay? Paghandaan mo yung kaluluwa mo, anytime, pwede kang kunin na ni Lord. So, lahat ng mga bagay dito, kung papasalamatan mo, nawalan ka ng trabaho, yung accreditation mo natanggal, yun ang nawala isang negosyo mo, ibisipin mo na kung hindi nangyari yan, baka makalimutan mo si Lord. O baka mag-iiba yung ugali mo. Di ba? So, ang tao nagmamahal ay hindi gahaman, hindi swapang, na accumulating goods. Nagtatrabaho ka, naghahanap buhay ka, dahil ito ay kalooban ng Diyos, pero hindi ka nakasalalay sa iyong sariling kakayahan. Nakasalalay ka kay Lord. Kaya,
Yung buhay mo hindi puro isip pag-iipon ng kayamanan sa mundo. You trust in the providence of God. Kasi alam mo, kasi yung iba, gagawa ng mga hindi ganun, mga illegal na, gagawa ng hindi ka nais-nais sa mata ng Diyos, cheating dito, konti, kasi nasasayangan ang pera. Huwag kang masayangan. Kasi magtiwala ka lang sa Diyos na gawin mo yung tama kung ano yung inuutos ng Diyos sa commandments, being honest. Tiwala ka na hindi ka magugutom. Kaya iba, mawawalan ako ng negosyo pag hindi ako nag-dishonest. No, trust God. He will not abandon you. Those who love. And ang tao nagmamahal, no? Lahat ng bagay dito sa mundo is nothing for them. No? At alam niya na ang taong who is chasing, no? Naghahabol sa mga bagay dito sa mundo, ay yun ang mga taong hindi maligaya. At ang kanyang kinabibisihan ay ang paggawa ng good works, no? To atone for our past sins and to gain heaven. Okay, eto rin. Guilty rin ako dito. Ang taong nagmamahal ay kind sa lahat, no? Hindi suplado. Kind towards everybody. Lumalabas yung pagkasuplado natin minsan. Okay? Tapos, lahat ng ginagawa niya in God's name. And, i-assist niya ang nangingailangan, kaaway man or kaibigan. Again, kaaway man o kaibigan. Ito, magandang slide to. Si Saint Francis de Sales, ang pronunciation, Saint Francis de Sales or Saint Francis de Sales, no? Alam niyo ba kung sino yung tinutulungan niya? Inuuna niyang tulungan? Yung mga taong may atraso sa kanya. Yun ang pinipili niyang tinutulungan, yung may mga taong may atraso sa kanya. Bakit? Kasi ang rason niya, it is more pleasing to God. It is more pleasing to God. Kasi mas mahirap yun, di ba? Di ba sabi ni Jesus sa Bible, anong pinagkaiba mo sa mga taong hindi nagmamahal sa Diyos kung ang binabati mo, ang mga tao rin bumabati sa iyo? Di ba? Yung mga taong iimbitahin mo, yung tao rin nag-iimbita, yung mga taong gagawin mo ng mabuti, yung mga tao. Anong pinagkaiba mo sa mga walang Diyos? Kahit yung mga masasamang tao, ganun din ang ginagawa. So, paano mo sabihin Kristiyano ka? Pareho ka lang sa iba. Yung totoong Kristiyano, ginagawa nilang mabuti yung mga taong kahit hindi maganda sa kanila. Diba? Diba? Mas masarap sabihin good morning sa mga taong sumasagot din ng good morning, pero hindi sumasagot, tingnan mo lang bukas. Diba? Pag nag-good morning ka, hindi iisnabin kita. Diba? So, eto, take note of this. Never inquire whether those whom you give have done wrong, or whether they have seriously offended anyone, or whether they are good or not. Ano ibig sabihin? Huwag mo na daw usisain kung sino yung tinulungan mo. Kung yung tinulungan mo, masamang tao ba yun o hindi? May atraso ba siya sa iba o nakapinsala ba siya sa iba? So, natuwa rin ako dito kasi may one time, may isang tao akong inopera. Tapos, naawa ako sa kanya kasi naghihirap na siya. So, binigyan ko siya ng malaking discount kasi naawa ako kasi naghihirap. No? Tapos, after 1 week, nalaman ko lang itong taong inopera ko, na kinaawaan ko, may kinawawa pala siya na isang tao na laking atraso niya na nakakaawa talaga yung tao. Isip-isip ko, sayang, tinulungan ko, inawaan ko, balasubas pala yun.
Pero ngayon ko naisip, hindi pala dapat ko inisip yun. Kaya huwag mong isipin kung sino yung tinulungan mo, masama bang tao, may nagrabyado ba yon, balasubas ba yon, tulungan mo in God's name. Kasi, ang sabi ni St. John Vianney, eto lang ang kailangan mong gawin para yung pagtulong mo ay makakatanggap ng reward kay God. Karapat dapat na siyang tulungan o hindi? Yung iba, ang laki ng katawan. Laki ng katawan, hindi kailangan. Ang sabi lang ni Lord sa Bible, tulungan mo yung kapwa. Never siyang nagsabi na tulungan mo yung deserving. Wala siyang sinabi na yung deserving lang yung tulungan mo. Okay? Now, ang tao nagmamahal ay hindi rin attached sa immorality. No? Sa mga impurity and lust of the flesh. Kasi ang tao nagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay so united to God, no, that the spirit of impurity wala nang puwang sa kanyang puso. Kasi masyadong united na ang kanyang puso sa puso ng Diyos. Okay? Naglalagablab ang kanyang puso, no, sa kanyang kaluluwa, na ang kanyang mga senses, sense of touch, sense of smell, the bodily senses natin, no, ay napupurify. Napupurify with the love of God. So, ang Christian charity purifies our senses, mga kapatid. Kaya, mahirap maging immoral ang taong totoo. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo pwede makapag-alibay na kahit hayok ako sa laman, nagwa-watch ako ng pornography, nag-adultery ako, premarital sex ako, fornication ako, pero love ko si God. No, hindi totoo yan. Ang taong totoong nagmamahal kay God, you're so united with ang iyong heart kay God, na hindi mo, walang puwang, ang spirit of impurity sa iyong puso. Okay? Now, and also, charity, pagmamahal sa Diyos, ay hindi, envious. Kalimutan ko naman sa Tagalog yung envy. Ano ba yung envy sa Tagalog? Inggit po. Naiinggit. Yes, thank you. Hindi ka naiinggit. No? Walang inggit sa puso mo. So, pag nakita mo, for example, sa ministry, mas magaling magsalita ito, kung kaming mga, for example, sa kaming mga vloggers, mas maraming subscribers sa'yo, hindi ka maiinggit bakit mas marami siyang subscriber. Bakit mas magaling siyang magsalita. Mas marami siyang natatouch na mga tao. Mas dapat matuwa ka. So, ang totoong nagmamahal, you'll be happy sa mga talents niya. No? Actually, tapos hindi ka dapat naiinggit bakit mas maraming nagpe-praise sa kanya kumpara sa iyo. But instead, you should thank God for it. Na may talent siya, na mas marami siyang natutulungan, mas maraming nakaka-appreciate sa kanya. Okay? And also, charity is not subject to anger. Charity is patient, meek, hindi marahas magsalita, hindi suplado. Okay? I'm always guilty of this. Tapos, magsasabi pa tayo, mag-aalibay pa tayo, ganito lang talaga ako magsalita. Kasi pagkatapos nun, kahit ganito ako magsalita, suplado, mabait naman ako sa loob. Di ba? Sinasabi natin. Ganito ako magsalita. Pagkatapos nun, wala naman ang galit ko. Pag nawala ng galit ko, okay naman ako. Ganito lang talaga ako. Di ba? Ganito yung alibay natin. I'm accustomed to speak this way. And then my anger is soon over. Di ba? Ang galing-galing ni St. John Vianney nyo. Alam niyo yung mga alibay natin. Ang sabi ni St. John Vianney,
Di ba sabi natin, proud tayo masabi, ganito ako masalita, masakit ako, prangka ako, ganito. Pero pag nakilala mo ako, mabait ako. Ah, di ba? Di ba? Yun yung parati natin sinasabi. Ang sabi ni Saint Jean Vianney, ang sabihin mo, wala kang charity. Ang sabihin mo, talaga, wala ka talagang charity sa iyong sarili. Bakit? You do not behave yourself as a good Christian. Kasi wala kang patience and you are not meek. So, lesson to myself. No? Kasi minsan, dinidefend natin ang sarili natin. Ganito mo salita, pero to be a good Christian, you have to be meek. You have to be patient. No? Tell me, kung meron ka talagang charity, kailangan, would you not bear patiently, even cheerfully, sa mga insulto na natanggap mo, sa mga bagay na mga tao nagkamali sa iyo, hindi ka nagawa ng ganito, hindi ganitong sagot na gusto mo, hindi gusto yung gift na natanggap mo, yung mga ganun, tangpo ka agad. Ha? Tapos sabihin mo, ginalit niya ako eh. O, inatake niya yung pangalan ko. Sinira niya yung pangalan ko. Ang sagot ni Saint Jean Vianney, ano ngayon? Ano bang gusto mong pangalan ano bang gusto mong reputasyon ang gusto mo? Alam mo naman sa sarili mo na mas masahol ka pa dyan. Sa mga panagsasabi nilang masama sa'yo. Sa totoo lang, kung inusisa mo ng maigi ang sarili mo, mas masahol ka pa dyan. Yeah? Kaya lang, kulang tayo sa pag-examination ng conscience. Kaya feeling natin okay tayo. Pero pag inusisa talaga natin ating sarili, masahol tayo. Okay? So, charity, ang pinaka mataas sa lahat ng virtue. No? Ang charity, kaya niyang i-detach ang iyong sarili, yung heart, sa lahat ng mga temporary things of this world. At i-attach ang iyong sarili sa mga everlasting things, no, of the life to come. So, pag inambing siya, para siyang gold. Kasi ang gold ang pinaka-presyo sa lahat ng metals dito sa mundo, di ba? So, yung charity, tinatabunan niya ng pinapaganda niya ang lahat ng mga virtue mo. No? It adorns all virtue. Lahat ng mga maganda mong katangian, patience, industrious, fortitude, modest, lahat ng mga virtues mo, pag meron kang charity, pagmamahal sa Diyos at sa kakapwa, mas lalong gumaganda ang iyong virtues. Okay? Ang pinaka simpleng bagay na ginawa mo, kung merong humility, meekness, mahinahon, may pasyensya, at lumanay, at with love, ang pag-serve mo, talo pa niya ang magbigay ka ng 1,000,000, magdamag kang mag-opera, mag-medical mission, pero suplado ka naman, daig pa niya ang lahat ng sakripisyo mong ginagawa na walang pagmamahal. Pero kahit nagbigay ka lang ng tubig, nagligpit ka kinuha mo lang yung upuan para sa isang tao, pero may pagmamahal, daig pa niya kung ano-anong mga pinagagawa mong mga medical mission, philanthropy, adventure, kung ano-ano pa dyan. Tandaan natin yan. No? The least little action accompanied with meekness, humility, and charity surpasses anything we can imagine. Kaya nga sabi ni Saint Teresa, Mother Teresa of Calcutta, di ba? You don't have to do great things. Even you do little things with great love. Yeah? And charity, it supports our faith. Without love, faith is dead. Yeah? And kung walang charity, ang ating hope, wala rin. Yeah? So without it, we cannot have salvation. So lahat ng virtue, no,
It sanctifies all our actions. It perfects the soul. All our actions are worthy of heaven. So, ibig sabihin mga kapatid, no? Pag wala tayong pagmamahal sa ating kapwa, no? Pag wala tayong pagmamahal sa Diyos, lahat ng ating limos, lahat ng ating ginagawa, wala tayong sanctifying grace, walang kabuluhan sa mata ng Diyos. Charity contains our virtues. So, kaya ang sabi ni Jesus, di ba? Remain in me and I remain in you. You cannot bear fruit without me. So, without the love of God, you cannot bear fruit. Yung charity, mga kapatid, daig pa niya ang mga spiritual gifts. Yeah? Sabi ni St. Paul, kahit mag-speak in tongues pa ako, tongues of angels, kahit may gift of prophecy pa ako, kahit may faith pa ako na makagawa ng anong milagro, malilipat ko pa yung bundok, pag wala akong love, I don't love my neighbor. I don't love God. It's nothing. It's nothing. Yeah? Kahit bigay ko pa lahat ng ari-arian ko sa pero sa puso ko walang pagmamahal. Yung sinabi natin kanina na yung kahit yung kaaway natin, mahalin natin. Pag wala kang ganon, yung mga kaibigan mo lang yung minamahal mo, yung mga kaaway mo hindi mo minamahal, yun, useless. Kahit i-torture ka pa. No? If I did not love my neighbor as myself. So, dito natin makikita mga kapatid na kailangan nating hilingin sa Diyos. Kagaya na sinabi ni Saint Teresa of Little Flower, kung sa aking sarili lang, hindi ko kayang mahalin yung mga supladang madre sa loob. Pero bakit ko nagagawa? Kasi hinihiling niya ni Mother. Yung description ni Saint Teresa of Little Flower, parang elevator si God. Yung hindi niya kaya magawa sa kanyang sarili, sa kanyang kahinaan, nagagawa niya dahil hinihiling niya sa Diyos. So, it is God working through you. Mahirap gawin. Yung mga pinagsasabi natin kanina, ang hirap kaya nun. Pero with the grace of God, magtataka ka, magagawa mo. No? So, hilingin natin every day kasi without it, we cannot enter. No? So, gayahin natin si Jesus na anong ginawa ni Jesus? Kahit pinapako na siya sa cross, anong prayer niya? No? Forgive them for they do not know what they are doing. Yung mga nagpapako sa kanya, si Longinus, di ba, naging saint pa, yung tumusok sa kanyang, sumaksak sa kanyang dibdib, si Longinus, naging saint pa. Yung mga gumawa ng, nagpray pa siya na sila ay maligtas at sila ay mapatawad. Gayahin natin. Kasi pag hanggat ngayon, yung mga, kung sino nagbibigay, gumagawa sa atin ng mabuti, yun lang pa rin ang ginagawa natin ng mabuti, hindi pa rin tayo totoong Kristiyano. It is a lesson for you and for me. I'm also guilty of this. No? So, if we do not have this kind of charity, we are just fake Christians. Yung faith natin, lang yan, palabas lang. Okay? We must love our enemies, even our greatest enemies, or else we shall be lost. Okay? So, dahil galing ito sa langit, it is a grace from God, hilingin natin ito. We have to direct all our prayers, all our efforts. At alam natin, sabi ni Jesus, anything you ask in my name, I will give it to you. My Father in heaven will give it to you. Pag hiniling natin, rest assured, nakikinig ang Ama at ibibigay niya sa atin. Hindi niya tayo hihindian pag mga spiritual things like this. Especially in loving God. And lahat ng ating gagawin, if we have charity, if we have sanctifying grace, even the simplest thing will be pleasing to God. And we can be sure of
paradise. God bless us all. Okay? Sige. Sinong gustong closing prayer? Okay. Brother Ram, are you there? Yes. Yes, bro. Gusto mo mag-closing prayer? Sige po. Okay. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you for this kind of opportunity na challenge ang aming pananampalataya na hindi lamang po sa pananampalataya bagkus sa tunay na charity. Ito po yung hinihiling namin para magkaroon po kami ng araw-araw na biyaya na magmahal kami, na nag-uugat sa pagmamahal namin sa iyo papunta sa pagmamahal namin sa kapwa. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Augustine, pray for us. In the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Ram, for the closing prayer. So, sino Thank you din po. na greet? Sis Elbandel, Sis Diana, Japanese, hindi ko mabasa. Si Brother Lito, Brother Mac, yun. Hindi ko na. Sis Laarn, yun. Good evening. Ang iba, nag-greet ko na. So, see you next week. Thank you. Extra points yung mga nagtiyaga dito sa Zoom. Okay? Thank you sa mga nanonood ngayon sa Facebook. Thank Thank you you, din, brothers and Doc. sisters. See you next week. Thank you God pala bless. sa ano mo. Thank you. Pinabot ko kay Father Darwin. Thank you pala dun. Sige. Thank you so much po. Thank you, brother. Sige. Bye. Bye. Bye, brothers and sisters. Bye.